Ala, ayun na siya. Matatakpan tayo, guys. Andito na naman tayo sa isang vlog na kung saan kailangan natin magpaalam. First time ko nakakita actually, guys, ng Sea of Clouds dito lang yan sa Sapa, Vietnam. Good morning, guys. It's me again, Mark Paragas. Good morning, Philippines. Good morning, Sapa, Vietnam. And hello, world. And guys, unfortunately, andito na naman tayo sa isang vlog na kung saan kailangan natin magpaalam. So this will be our finale vlog, and currently it is 6:46 AM. Look at the Sea of Clouds na nasa background natin. So by the way, guys, actually, share ko lang naalimpungatan ako kanina. So Sunday ngayon, nagising tayo as early as 3:45. Basta mga 3:30 to 3:45 AM. Tapos, di na ako nakatulog ulit. Kasi parang may bigla akong napaginipan. Tapos, meron din akong nakalimutang gawin pala. So, pero syempre, hindi ko na i-discuss yung mga yun If ever na lang may mga nakita kayo na napanood kayo dating vlog, yun, siningit ko lang dito. And, syempre guys, since this will be our finale vlog, check natin kung ano pa yung pwede natin gawin today. And guys, syempre, umagang-umaga, check natin yung view. Sabi ko nga, diba, kung ano yung nakikita ko, gusto ko nakikita nyo rin. At kakatapos lang natin mag-breakfast, guys. Hindi ko na kinuhaan kasi meron na tayong breakfast buffet experience, diba? Para hindi naman paulit-ulit yung ginagawa natin. Tapos, kahapon kasi, nag-ano tayo, guys, nag-alpine coaster dito sa Sapa. At marami pa tayong gagawin. Bigyan ko na kayo ng idea. Meron tayong kakainan dito na isang restaurant or coffee shop na makikita natin dumadaan yung funicular going to the station ng Pansipan. Pero, sige, mamaya na yun. Ayun, taray, oh. Ngayon ko lang siya nakita na may ano pala dito, pwedeng gawing bonfire. Ayan ngayon ko lang siya napansin Tapos, ito, akit tayo dito sa platform. Siyempre, ingat-ingat tayo para makita natin yung pinaka-view. Makita nyo. Pare-pareho natin makita yung view. Look at that. Diba? Guys, we're on top of the world. Good morning, Sapa, Vietnam. Lalayuan pa natin. Ayan. Ang ganda ng panahon ngayon, guys. Actually, kahit kahapon, nagpansipan tayo, di ba? Ang ganda ng panahon. And sabi ni Kuya Kien, nakilala ko siya, isang Grab taxi driver, na siya yung sinakyan natin going to Alpine Coaster. Sabi niya na, sabi sa weather forecast, kay yesterday at saka ngayon, ang magiging magandang panahon. Ayan ang ganda ng tarayo. Sige, bigyan ko kayo ng view. Pakita ko. Let's take this moment. Let's appreciate the view. First time ko nakakita actually, guys, ng Sea of Clouds dito lang yan sa Sapa, Vietnam. Ayan guys, yung araw. Tapos yung fog pumupunta na naman dito. Ayan parang ano lang, yung the movie na Miss. Yung may mga lumalaki yung mga insekto, yung nagiging monster papunta sa atin. Ayan siya, laka. Ito na, guys. Oh my god. Ayan. Oh my god, oh my god. This is amazing. Ala, ayun na siya. Matatakpan tayo, guys. Ang ganda, diba? Ayan. Padaanin muna natin siya kasi yung hangin pupunta sa atin. Nakita nyo naman yung sky, di ba? Paganda yung panahon. Ang lakas ng hangin. Ayan na siya, guys. Natakpan na tayo. Kita niyo yan. Wait. Amazing. Dinaanan tayo ng fog. Ayan ayan na siya, hangin. Malakas yung hangin dito sa part na to. Hello guys, I'm so amazed dito sa Sapa, Vietnam. And guys, sobrang dami pa actually na hindi natin nagawa. Kasi nga, may mga moments na mahina yung internet connection. Kailangan ko mag-upload, kailangan ko mag-edit. Nagpapatagal sa akin yung connection sa internet. Kaya minsan, parang may araw na bumabalik tayo dito na parang pahinga ko na lang. Pero sana na-enjoy nyo pa rin, ha? Sama-sama nating na-enjoy. And oh my god, ito naman ako sa oh my god, yung fog. Nung nawala yung fog, tingnan natin yung view.
Guys, this is our finale vlog and this view is for you. Look at the mountains. Nandun guys yung Pansipan, yung summit. Tapos tignan nyo dito, kumapal na ulit. See up close, oh my god. Guys, sorry pero na-amaze ako. Ayun, ayun naman siya. Yung fog, ito na naman. Pupunta sa atin, oh. I hope na-enjoy nyo. Tapos, ang gagawin kasi natin, pupunta tayo dun sa restaurant na sinasabi ko. Medyo mahangin. Sorry kung yung audio natin medyo nawawala-wala. Pero sana hindi kasi nakabago yung settings ko ng wind reduction. Dito banda, yung ating kakainan mamaya para kasama sa vlog natin, sa finale vlog. Para yung view. Oh my god, ang lamig. May mga TikTok videos ako nakikita na gano'n. Na habang nagsisip ka ng coffee or kumakain ka, yung view mo, nakikita mo yung funicular na dumadaan. Oh my god, ayun na siya. Natatakpan na tayo. Let's take this moment guys. Sana napifeel nyo rin. Ang sarap, ang lamig ng hangin. Grabe na paluto na. Oh my god, look! Nice, nice. Guys, first time ko kasi. If ever naman first time nyo, comment nyo rin. Ayan, sabay-sabay tayong mamangha sa ganda ng kalikasan talaga. Grabe, no? Okay. So, satisfied na? Ayan, lumiliwanag ulit. So guys, that's it. Kita-kits tayo dito sa may restaurant. And hindi ko napapakita guys yung pagbalik natin dito. Pero ang gagawin kasi natin, bigyan ko na kayo information. Diba, nag-sleeper bus tayo from Hanoi to Sapa. Ganun din guys yung gagawin natin. Magche-check out tayo ng mga alas 2 ng hapon. Ay hindi, magche-check out tayo ng mga 1:30 kasi yung kinuha nating ticket guys from Sapa going back to Hanoi is 2:00 PM. Doon ulit siya kung saan tayo bumaba sa may parang office ng HK Bus Lines Limousine VIP. 6 hours lang ulit yun. 6 to 7 hours. Ibababa nila tayo doon sa airport. Tapos going back to the Philippines na. So yun lang guys. Basta I hope na enjoy nyo ha yung mga pinagagawa natin dito. Basta kung ano yung kaya. Kung ano yung kaya, huwag nating ipilit kung kunyari wala tayong tulog, tapos mag-vlog pa tayo. Health is wealth guys. Kayo rin ha, dapat healthy tayo palagi. And alam nyo ba, yung jacket na to, gamit ko to sa sa Da Nang, Vietnam, sa Ban Hills. Pag kino-close ko siya, medyo putok yung tiyan natin. Ngayon, sabi ko, ala, lumit ba yung tiyan ko ng konti? Sige, magbiroan tayo. Maglokohan tayo. Okay? So that's it. See you later. 2 hours later. Hello guys. So ayan, nakapag-refresh na ulit tayo. And currently guys, it is 10:08. Tapos nag-request tayo ng late checkout ng 1:30. Kasi ating biyahe going back to Hanoi is 2 PM. Malapit lang naman siya dito. Wala pang 10 minutes going dun sa office ng HK Bus Line. Tapos, may pupuntahan tayo sa isang coffee shop na sinasabi ko sa inyo. Tapos, ang view niya is yung pinaka-funicular going to dun sa... I forgot the name of the station. Basta going dun sa station kung saan sasakay kayo ng cable car going to Pansipan. And itong coffee shop na to guys is isa sa mga kilala dito. Sige, wait lang ha. Napakalapit lang dito. Isa-search ko lang ulit. Ayun. So bali yung coffee shop na pupuntahan natin guys, ang pangalan niya is Mom Cafe and Restaurant or Mom Restaurant, Mom as in M-A-M, Mom Restaurant Cafe. At sobrang lapit niya lang dito. 3 minutes walk lang. Okay, so ganito, tuturo ko sa inyo ha. So ito yung accommodation natin. So dito, papuntang Sapa Station. Ito yung likod. Tapos dito, feeling nyo wala na, diba? May hotel. Dito tayo maglalakad. Ito guys, may Bien Mai Hotel. Tapos ngayon lang tayo pupunta dito. Yan, may makikita tayong Aliana Boutique Hotel and Spa. Alam nyo ba na itong pupuntahan natin is, I think konti lang pupunta dito kasi meron talagang pinaka famous na coffee shop, yung same view na masyadong maraming turista. May massage din pala dito oh. Let's go. Sana makita ko yung puro massage pa. Ano pala dito sa likod. Akala ko dun lang sa harap. Tiyan, ang ganda nito ng hotel na to, napakalaki. Tsaka napakataas. Ayan siya guys. Oh, na, parang wala na. Siya bangin.
Ayun, nakikita ko na ma'am. Medyo malayo pa. And guys, share ko na lang din na nagpa-massage tayo kagabi. Nagano tayo, foot massage lang. Bilat yung nag-massage sa atin. In fairness naman, okay. Pero mas hinahanap ko pa rin guys yung massage na deep tissue massage sa paa. Foot massage na ginagamitan ng kahoy. If ever nga guys, meron kayong marirecommend within Quezon City, naman. Okay, kasi gusto ko talaga yung tinutusok yung paa ko ng kahoy talaga. Nasasakit ng mga sa toes, alam niyo naman sa travel natin, palagi tayong naglalakad, umaakyat, mga ganyan. So yun, kailangan ko magpahinga. Ginagawa bago. Okay, so mukhang nandito na tayo. Pakita ko sa inyo syempre. Sobrang lapit na pala neto sa atin. Though marami na akong shots guys kasi ng funicular na dumadaan. Mas malapit pa nga, pero iba pa rin to. Ayan. Ma'am Restaurant and Cafe. Ma'am Restaurant and Coffee. And yung sinasabi ko sa inyo guys na isa sa mga kilala, yung famous talaga, is yung Viet Trekking Coffee na dun banda. Pero kung tutuusin guys, itong Viet Trekking Coffee nasa 4.4 yung Google review niya. But itong si ma'am ay nasa 4.8. Kaya dito tayo. Ay, bakit mamaya? Ayun yung monorail, napakalapit lang pala. Monorail ba yun? Ay, ang sakit sa paa. Ayan, ang ganda guys. Diba, nakakatawa. Ito siya. Wala masyadong tao. And currently guys, it is 10:14. So, dito tayo order. And hindi ko alam kung magkano yung mga price dito ha. So, upo muna tayo dito. Kuha tayo ng menu. Kuha tayo ng menu. Woo! Ayan siya guys. Yung itsura niya. What? Konti lang dito. And mukhang hindi naman siya aircon kasi mukhang malamig naman. Tapos dito tayo sa labas. May aso. Cute. Ang cute. Ayun yung hotel natin, no? Malapit lang. Dito tayo sa... Actually, kahit saan kayo pumesto. Dito. Mas okay. Ay, may monorail na, guys. Magano tayo? May naririnig ako. Or iba yung naririnig ko. Sige, dito tayo. Mas sa corner. Yan. Diba? Ayan, Ay, umaraw na. Pero okay lang yun. So, syempre guys, part to ng ating finale vlog. Isa to sa mga things to do here sa Sapa, Vietnam. Di ba? Okay, ang menu. In fairness, mura lang. Yung mga drinks nila, like yung coffee, nagre-range from 49 to 69. At hindi lang coffee, meron silang mga smoothies. Ayoko muna mag-smoothie, siguro mag-coffee lang tayo kasi natatakot ako dahil babiyahe tayo ng 6 hours, di ba? Baka bilang mag-earn na ang peg natin. Tapos gusto ko i-try yung kanilang chestnut cream sauce spaghetti. Ito, meron silang grilled pork, kaso 160. Ay, meron din silang guys, set ng parang sangyup. Ay, parang taray pag dito kayo. Okay, so we'll get sige, mag-pasta na lang tayo. And then drinks. Ayan na pala, padaan na. Dito, narinig ko na galing dito. Hintayin muna natin dumaan bago tayo order. Mag-breakfast na lang tayo. Ayan, naririnig ko na. Sana nakita. Parang guys, 5 to 6 minutes yung biyahe. Ayan na, kakaway tayo. Hello. Kaway-kaway. Ayan. Parang tayo lang kahapon, no? Kahapon tayo nag-fancy pan, di ba? Ang corny. Ayaw kumaway. Tara, order tayo ng guys, croissant. Meron sila croissant. Tapos mag-coffee tayo. Ay, gusto ko this time hot chocolate na lang. Cacao. Xin chào. Yeah, I'll get the hot chocolate. And then, is this available? Yeah. One tuna spaghetti? Yes. I'll get the grilled pork. Okay, I'll try this one. Yeah. Thank you. Again, payment again. Thank you. Thank you. So bali guys, nag-light breakfast lang tayo kanina. Tapos nag-intro lang tayo dun sa rooftop, di ba? And then, since magla-lunch time na, tapos yung biyahe natin is alas 2. So 10:22 na, ang mangyayari is brunch na natin to.
Branch kasi nalaman nyo kung yung mga pinag-order natin. Sana kasya yung pera ko. Okay, kasya naman. Di ba sabi ko sa inyo, ginagawa ko pag lumalabas ako, naghihiwalay na ako ng pera para hindi ako yung bukas ng bag. Kasi syempre nandun yung wallet, nandun din yung ating passport. And actually after this ng branch natin, ano lang to guys chill na lang. Kumbaga samahan nyo kung i-spend natin yung last day natin dito sa Sapa. And syempre pagbalik kasi natin ng Hanoi, mag-i-spend pa tayo ng parang 5 hours bago yung flight natin. Mas gusto ko naman kasi maaga, baka naman may mangyari, di ba? Like baka masiraan yung bus, o wag naman sana. Knock on woods, na tuloy-tuloy yung, sana maging maganda yung natin, biyahe natin going back to Hanoi. And then mag-i-spend pa tayo ng oras sa Hanoi International Airport or sa Nui Bai International Airport, and then back to reality na. Ayun guys, so again samahan nyo ako. So at least napakita ko sa inyo yung Alpine Coaster, tapos ito, isa sa mga kainan dito. Actually kung titignan natin, tignan mo ayun, ito Hilera, nandun din yung sinasabi kong Viet Trekking Coffee Shop. Check natin kung pwede natin puntahan para makita lang natin yung itsura. So for now guys, syempre samahan nyo akong kumain. Check natin kung anong lasa nung hot cacao, ice cacao, parang ganun And then bumili tayo ng grilled pork, tapos meron pang isa, pasta. Ayun, pasta spaghetti. Medyo mainit. Medyo mainit dito nandun kasi yung nandun yung araw. Wait lang, baliktad tayo. May manok pa. Yeah, let's check. Ito pala Tapos dito rin mandadaan yung train. O diba? So nandun pa siya. So guys, i-discuss na lang natin kung okay, sige. Magbibigay ako ng parang feedback ko about Sapa tsaka about Hanoi. Tapos i-compare natin siya sa Da Nang, and then hindi ko pa siya makakompare sa Saigon kasi or sa Ho Chi Minh kasi hindi pa ako pumupunta doon, di ba? So by the way, unang impression ko guys sa Hanoi, sabi ko, baka may hirapan akong pumunta from one place to another kasi nga nasanay tayo sa Bangkok, di ba? Na maraming transportation services, like may BTS na agad dun sa mga paglabas pa lang ng accommodation, di ba? So dito, nung una ganoon, tapos chinek ko yung mga attractions, doon malalapit lang naman. And then yun, hanggang sa nakapag-try tayo ng mag-grab car. Puro grab car tayo, hindi ako nakapag-try ng grab bike sa Hanoi. And parang feeling ko kaya-kaya siya. Like lahat ng activities or lahat ng attractions na pwedeng puntahan, kaya. Yung lake, parang yung ginawa nating parang hop on hop off na city bus tour. Hindi tayo bumaba, di ba? If ever bababa kayo, kaya siya ng half day. Like parang agahan nyo kung kaya niyang mag-start ng maaga, pero kung gusto niyo mag-DIY, parang kaya pa rin naman siya. Like start kayo ng mga around 7, kahit sa lake kayo mag-start para makapag-jogging kayo or makapag-muni-muni kayo sa may lake, tapos libutin niyo yung St. Joseph Cathedral, and then oh nice. So here's a coconut candy. Oh, thank you. Coconut cacao. Kasi may coconut candy. Malamig kasi mainit dito sa pwesto natin, kaya ice muna tayo. Ayun, going back, so sa Da Nang kasi, actually same lang din sila ng Da Nang. Kailangan mong mag-grab car. Tapos yung mga daanan dito sa Hanoi, compare sa Da Nang, mas malalawak yung sa Da Nang. Tapos dito sa Hanoi, grabe yung traffic. Grabe guys. Parang hindi ko masasuggest na mag-rent kayo ng bike, motorbike, or mag-rent kayo ng sasakyan. Ay nako. Parang kahit kaganyan-ganyan na lang na pwesto, kung pwede kayong mabangga, pwede kayong mabangga talaga. Parang dito, hindi uso yung giveaway. Paunahan talaga. Ay na. Lalo na pagtatawid guys, kahit naka-green light yung pedestrian, hindi siya para sa mga hindi marurunong tumawid. Magpa-assist kayo if ever. Tapos yun naman, okay lang naman actually, yung mga attractions naman, kaya naman siya i-grab car. Yun nga lang kasi diba, compare sa Bangkok na may BTS, tapos magkano lang yung pamasahe, pag grab car, back and forth to your accommodation, medyo magiging pricey talaga kung ito total nyo yung total expenses ng transportation. And then marami tayong hindi nagawa guys sa Hanoi. Hindi tayo nakapag rainbow slide. Actually meron din dito sa Sapa nun, kaso wala na tayong oras kasi nga may nasayang tayong 2 araw guys. Sorry naman kasi mas kailangan natin mag-edit at saka mag-upload para hindi masira yung momentum ko na dapat everyday uploads tayo. And then for the attractions, more on temples. May night market, in fairness naman, pero almost the same ng ino-offer nila, like kine-cater, kumbaga parang more on souvenirs talaga. And then ano pa ba? For the food, 100% gusto ko ang food ng Vietnam. Like sabihin natin sa Hanoi, kasi guys, ang napansin ko,
yung buncha. Remember yung buncha na kinakain natin, yung may rice noodles, tapos meron kang parang grilled pork, and then meron pa siyang parang burger patty with the soup. Sobrang sarap. And then napansin ko, iba yung luto ng buncha nila dito guys sa Sapa. Like, hindi wow. And then meron ako na-try dito sa Sapa na yung rice paper na ginagawang pinipirito tapos nilalagyan ng mga corn, egg, cheese. Masarap. Which is parang dito ko lang siya napansin. Pero yung Vietnamese sausage, wow na wow. Nakakailan ako. Parang naalala ko lang yung Taiwan sausage talaga natin. Na pang ilang beses na yun. Ito nga, itutunaw. Yes, kung mahilig kayo sa kakao. Sarap. The tuna spaghetti. Alright, thank you. Lagkit. Lagkit nung ano. Sige, overall na lang tayo. Para lang may mapagkwentuhan, no? So overall tayo guys ng experience natin. Na-enjoy ko dito guys sa Sapa. Bitin, pero na-enjoy ko. Kung tatanungin ako kung gusto kong bumalik, pwede akong bumalik pero not anytime soon. Like siguro next year. Kasi parang mas na-feel kong bumalik sa Danang, which is Sabana Hills. Dahil nga, dito okay nakapagpansi pa na kasi tayo. Doon guys, nakapag-Bana Hills naman tayo, but hindi natin na-enjoy kasi wala tayong nakita. So parang hindi kompleto yung aking Danang experience kung hindi ko siya mapupuntahan ulit ng maganda yung panahon. The best ang food dito guys, tapos sobrang mura. Kalain nyo yun, kahit paulit-ulit. Actually paulit-ulit ako ng food, diba? Hindi ako nasasawa. Ang sarap pa rin. And then dito sa Sapa guys, sabi ko sa inyo, vibes niya para siyang Baguio na hindi pa ganun ka-congested. Which is, totoo naman, malayong-malayo sa Baguio. Pero the weather nagpa-fog, tapos may fancy pan sila dito, which is hindi nyo pwedeng ma-miss out. Okay, yung fancy pan. Go to fancy pan. Summit. Ang ganda. Yun nga lang, kailangan slow pace lang kayo guys ha. Kasi pag-akit ko, ang bilis kong hingalin. Sarap. Sarap siya guys. Kasi mahilig ako sa hot chocolate. Pero ito, cacao kemerut. Sarap. And then what else can I say? Kasi may mga nagtatanong sa akin, yung mga kakasalubong kong mga Pilipino, sabi niya, anong mas gusto mo puntahan? Actually guys, mas okay sa Taiwan pa rin. Kung food and attractions, okay sa Taiwan. Kasi maraming pwedeng puntahan sa Taiwan. Food and attractions, actually ano eh, parang ano ba? Ang hirap mag-decide kasi pare-pareho nagugustuhan ko. Sige, isa-isay natin na. Danang at saka, ay hindi, wait lang sa Danang pala hindi ko masyado nagugustuhan yung food, diba? Tapos dito lang ako nakapag-try sa Hanoi ng buncha. And hindi na ako nakapag-try ng banh mi dito ever. Tapos aside from doon, nakapag-try ako ng spring roll dito. Nakapag-try ako nung parang pizza paper, ano nila, rice paper. Diba? Okay dito. May enjoy ninyo. Maraming pwedeng gawin. At napakababait ng mga tao, guys. Alam nyo, napaka-tourist friendly nila. Unlike, alam nyo yan, unlike sa Hong Kong na marami nagsasabi ang mamall dito daw, sa Taiwan, yung mga Chinese country. Pero guys, so far ewan ko ha, wala man ako na-experience. Isa lang, diba? Yung sa Taiwan. Sa Taiwan. Yung sa may ticketing booth, yung sa may Rufiang Station. Walang sakay oh. Ay actually, alam nyo ba? Hindi ako prepared. Hindi ako prepared. Pero ganito, hindi ko pa kasi, as of today, hindi ko pa nakocompute yung lahat ng ginastos natin. From day 1 hanggang sa bumalik-balik tayo dito, hanggang makauwi na tayo sa Pilipinas. Wala lang, hindi ko lang na-feel. Kasi ang hirap magbigay ng breakdown ng ginastos. Especially kung ang pinag-stayan natin na accommodation is yung may member tayo, may loyalty member tayo. Like, from breakfast, lunch, and dinner, halos libre na kasi lahat, diba? Pero dito guys, hindi natin siya nagawa. May breakfast tayo, pero kumakain pa rin tayo sa labas. Mura yung pagkain dito. Sige, tikman na natin tong kanilang pasta. Meron pa tayong grilled pork. Spaghetti pasta siya in white sauce. Meron pa lang ganun, no? Ayan, so pag magdadahin kayo dito, kahit dun sa Viet Trekking, unlimited daan nung funicular. So, hindi kayo nagmamadali, okay lang. Yeah, tikman na natin. Look at this. Minsan baka isipin nyo parang duling ako ha. Kasi dito ako tumitingin talaga sa sa pinaka-screen ko. Eh kaso dito, yung sa napiplip yung screen ko na kung saan yung video mismo nakikita ko sarili ko. Minsan doon ako napapatingin. Kaya baka isipin nyo, ano tawag doon? Yung banlag ba yun? Or basta iba yung tingin ko. Here you go. Kakaiba siya. Ngayon ko lang siya natikman.
Pero masarap. Kasi walang halong biro Ngayon ko lang ito natikman. Itong ganitong luto ng pasta. Mahilig ako sa white sauce, di ba? So para siyang egg. Kasi yung kulay niya yellow. And then may nakikita akong kasoy, cashew nuts. Tapos, kakaiba pero masarap. Hindi siya salted egg pasta. Para siyang egg something. Pero again, masarap. May grilled pork pa tayo. So bali ito na yung brunch natin para pagdating natin ng pag bumiyahe tayo, hindi na tayo kakain. Siguro pagdating na lang natin ng Noybay International Airport, hindi na tayo magdi-dinner. Parang alam ko yung lasa nito eh. Parang siyang coconut ice cream na may chocolate. Binigyan ako ng hindi ko napansin, binigyan ako ng plato. Pero dito tayo kumain. Mag-isa lang naman tayo. So wait lang, ano ba yung pwede natin pagkwentuhan? Wait nga So since this is our finale vlog, gusto ko pa-sweet lang, like kalmado lang tayo, wala masyadong ganap. Pero parang feeling ko meron akong kailangan i-share sa inyo. Ito, related to sa travel pero hindi dito sa Vietnam. Gusto ko lang i-share kasi medyo parang feeling ko kailangan nyo na. So ganun, so heads up guys na ang Airbnb rental sa Thailand is illegal. Okay? Ang allowed lang is if ever mag-Airbnb kayo pero yung stays niyo is 1 month and so. Pero kapag less than 30 days, hindi siya pwede. Bawal. Kasi meron nag-share ng kanyang experience na na-kick out sila ng Airbnb. This is the grilled one. Here. Thank you so much. Thank you. Ay, ang dami kong food. Guys, naging yung may rice pala. Hindi ko nakita na may rice yung grilled pork. Wait, pakita ko sa inyo. Malinis pa naman tignan. Ayun guys. So we have the pasta, we have the grilled pork. Mukhang masarap yung grilled pork kasi nga nagsasangyup sila. Parang ganito yung luto ng sangyup. And then we have the rice, tapos yung kakao. Oh, diba? Malinis na malinis. Ayan yung grilled pork ko. Tapos ito yung rice natin. Mga bekain. Kain po para hindi maharangan. Ayan, perfect. So guys, welcome to Mom Restaurant and Coffee. Isa to sa mga cafe attraction dito sa Sapa, Vietnam, na kung saan makikita nyo yung particular every time na dadaan siya dito. Alright guys, since last day na natin and this is our finale vlog, I would like to greet all of you guys ng congratulations. Congratulations kasi yung subscribers natin is tumataas ng tumataas, hindi bumababa. Yun yung happy ako eh. Kahit wala guys masyado manood ng mga vlogs natin, okay lang sa akin basta yung subscribers kasi alam ko na nag-subscribe kayo kasi may napanood kayo na kahit isa sa mga vlogs natin na nagustuhan nyo. Kaya kayo nag-subscribes. And so far pataas na yung pataas. Kaya congratulations sa atin guys. Congratulations. And I hope na andyan kayo forever na sumusuporta sa channel natin. Yeah, boy. And sabi ko nga, I think na sabi ko to ilang beses na sa tuwing pag-angat natin guys, sa tuwing padami tayo ng padami, sama-sama tayo na mag-celebrate together. Sama-sama tayo na mag-celebrate together. Tara, magsama-sama tayo mag-celebrate together. Okay, sige, nakabala kayo dyan. Sama-sama tayo mag-celebrate together kasi yun yung achievements natin. Thank you so much. And mas okay na yung wala tayong tatapakang tao para lahat tayo umaangat. Thank you so much again. Huwag kayo iiyak. Hindi tayo iiyak ngayong for today's video. Kasi wala lang, gusto ko chill lang tong finale vlog natin. And then ganito, i-computing ko yung mga ginastos ko, tapos i-flash ko na lang dito. Hindi natin siya iisa-isahin kasi wala lang, ayoko lang. Kasi hindi pa ako prepared. Hindi ako unless siguro gagawa na lang tayo ng isang vlog siguro na ibibigay sa inyo yung parang budget reveal at saka mga pinaggagawa natin. So anyway, going back, I just want to dedicate this finale vlog guys sa lahat ng mga sumusuporta sa channel natin. Papaanong vlogs man yung mapanood ninyo, kahit na luma or bago, basta pinanood nyo at nag-subscribe kayo. Thank you so much. And sobrang sarap magbiyahe guys, sobrang sarap mag-travel. Marami kang matututunan talaga, marami kang makikilala, marami kang mapapansin, at marami kang maiuuwing parang memories. Diba? Nakakatuwa. And if you will ask me kung okay ba dito sa Hanoi at saka sa Sapa, yes guys, okay na okay. Lalo na yung food, lalo na yung Fancy Pan Summit. It is must try. Yung food guys, yung mga tao mababait. Try nyo na lang kasi syempre ayoko naman maging bias sa, well, inano ko lang naman din yung sarili kong experience, like yung kung
ano yung experience ko dito, and malay natin may iba kayo or magkakaiba kayong may experience na hindi ko na experience, mga ganon. Try nyo na lang din. Kumbaga parang isa pa rin naman to sa mga tourist destination country na pinupuntahan talaga ng mga tao, di ba? Ng mga Pinoy. And in fairness, mas maraming Pinoy dito sa Hanoi at sa Sapa compare sa Danang. Hindi pa masyado na ano yung Danang. Parang hindi pa masyado nakikilala. Mas gusto ko na matry yung grilled pork. Ayun guys, so taba akong taba. Tara, kain tayo. Para sa inyo to. Masarap yung pork, guys. Sabihin nyo naman, lahat sa akin masarap. Iba yung timpla niya. Talagang parang, alam mong natimplahan siya, na marinade siya, na may konting-konting spices na alam mong dito sa Vietnam. Pero overall, sarap, juicy. Yung dumadaan na ulit, kita ba? Ayun, kita. Sarap guys, try nyo, grilled pork. At saka may to order to, ha. Ang crunchy ng balat. Alam nyo kasi parang feeling ko kaya masarap siya, templado. Meron silang sangyup set, di ba? Yung meat na ginagamit nila parang pareho. Feeling ko yung food natin good for 2 person. Sige, sigurado na lang to. Lunch at saka dinner na to. Pagdating natin sa Noi Bai International Airport, di na tayo magdi-dinner. Sabihin nyo, weh. Hindi nga. Tapos guys, yung rice na ginamit nila, hindi siya yung parang normal na steam rice. Parang may pagkakonting sticky rice siya. Or siguro parang mga Japanese rice, mga ganyan. Kaya dikit-dikit. Feeling ko alam nyo, aside from the lights, parang mas maganda dito sa gabi. Kung meron lang din sanang monotrail, or I mean, funicular na dumadaan sa gabi, tapos nagsasangyup kayo dito, tapos malamig, parang ang sarap. So at least alam na natin yung gagawin natin next time. Tapos sa Hanoi guys, meron din ako nakita na nasa kali lang, nakaupo sila sa yung style ng mga Vietnamese people kung paano kumain, nasa maliliit na chair, nagsasangyup. Nakakatuwa. Sabi ko nga no, sige next time try natin. Tapos try din natin yung sangyup nila dito kapag bumalik tayo. Sarap, masarap siya sa rice. Kain tayo guys. Alam nyo, kahit may parang 2 araw tayo na nasayang, okay lang. Parang satisfied pa rin ako kasi nakabawi tayo sa ibang bagay. And siguro, pag mag-stay kayo dito sa Sapa, you can spend like 3 days. Malilibot nyo na lahat. Kasi Fancy Pan, kaya siya ng half day. Meron yung mga Moana, yung mga within Sapa na lang, para kaya siya ng half day din. And then, lipat kayo ng Cat Cat Village. Marami tayong hindi nagawa dito guys. So, try natin yun. Next time sa pagbalik natin dito, ha? So enjoy muna natin itong food natin, then mag-iisip pa ako kung saan tayo pwedeng pumunta. If ever wala naman na tayong pupuntahan, then mag-outro tayo doon sa ating accommodation sa may rooftop para naman maganda yung view. May naisip ako. Since finale vlog natin to, di ba pinakita ko kanina yung Alpine Coaster, and then kumain tayo dito kung ano pa yung pwedeng gawin. Tapos kukuhaan natin yung, syempre yung process or yung biyahe natin from Sapa to Hanoi. And then doon na lang tayo mag-outro sa airport. O diba? E di okay yung finale. Let me tell you guys na i-discuss ko rin pala guys yung mga schedule ng HK bus line para may masabi tayo or may pagkwentuhan tayo pag nasa bus na tayo. Tapos isa pa pala guys, kapag pauwi na kayo, like nasa Noi Bai International Airport na kayo via Cebu Pacific going back to the Philippines, mahigpit din ng Vietnam guys sa mga luggage ha, like yung hand carry. Make sure na 7 kilos lang talaga. Kasi nakakakita din naman ako ng mga Pilipino na nagtatanong kung tinitimbang ba o hindi, regardless kung timbangin o hindi. Basta pag 7 kilos lang. Foggy na. Wait lang guys ha. Minessage ako ng every time kasi na magbubook kayo sa HK bus line, kailangan nyo mag-provide ng kahit Philippine number. Kasi may message kayo sa WhatsApp, kailangan mag-download kayo ng WhatsApp guys. Tapos nagme-message sila like a day before or within the day. Sabi dito, greetings from HK bus lines, please find your pickup details below. So yung binok ko, pickup location kung saan tayo bumaba din doon sa office nila ng HK bus lines, dated today. Pero yung time 1:30 PM, ang pinili ko is 2. Tapos ang trip information, there will be 2 to 3 breaks. There will be 2 to 3 break stop along the journey. So please prepare some cash to pay the toilet entrance fees and to purchase snacks, drinks if needed. So kailangan natin mag-check out ng 1. We still have 2 hours. Okay,
Sobrang lapit lang naman dito guys. Parang ano lang, 5 minutes lang yata yung biyahe. Going to that ano. Wala nang pakialam sa ano no. Sa train kasi nakailang shots na tayo. Ang tingin ko ganoon na lang oh. Parang ano na siya, wala nang dating. 7 minutes pala yung biyahe from sa hotel natin. Ay hindi pala sa hotel. 6 minutes yung biyahe ng Grab taxi from our hotel going to the bus line na office. Tapos mag-check out tayo ng 1 PM. Tapos biyahe tayo. Mas mapapaaga pa rin. Pero 2 o'clock talaga yung ano natin. Para makasakay na siguro tayo agad. And sakto, medyo inaantok tayo. Kaya for sure, makakatulog tayo ng bongga. And guys, every time that travel tayo, palagi kong dala yung phone ko. So pag may nag-notify kasi na mga message, mga comments, todo reply ang akla. Todo reply ang person. So ngayon pa lang, syempre, as we grow yung channel natin, syempre gusto ko mag-thank you palagi sa inyo, sa mga nakakakulitan ko sa chat, sa mga nagpo-follow, sa mga nag-subscribe, sa mga nag-a-add sa akin sa Facebook. Ayan. Basta guys, you can add me ha sa mga social media accounts ko like Facebook and Instagram kasi madalas ako doon active. Pwede nyo ko i-add. Add nyo ko ha. Kasi nagbubura na ako ng mga Facebook, ibang Facebook friends ko na hindi na masyadong active para to give way sa mga, ayan, sa mga subscribers natin, sa mga friends natin. Plus, since may limit lang naman yung pag-a-add ng friends sa Facebook, pwede nyo rin akong i-add sa Instagram. Doon tayo pwede magkwentuhan. Sige. Since ang last, ano natin, ang last shots natin will be yung biyahe natin going to Hanoi, going back to Hanoi. Ang gagawin natin, sasabihin ko na ngayon kung saan tayo next or kung saan yung next destination natin. Tama ba? Okay. So sasabihin ko na ngayon guys kung saan yung destination natin. So sa mga nag-aabang dyan, another domestic na naman tayo. And since parang recently nag-viral itong domestic destination na to, pupuntahan natin. Actually, parang ano lang, konting background lang. Dapat pumunta na ako dito last year. Nagkataon na bagyo. Kaya kinancel ni Cebu Pacific yung flight natin. Ang ending, ibinok ko siya ng iba. Ginamit ko yung travel fund natin, binok ko siya ng iba. Tapos, hindi ko na na-refund guys yung 50% na dinown ko doon sa accommodation. And then, may nakuha na rin sana ako na tour guide na magtutour sa atin. Nagbigay na rin ako ng like mga 200 lang reservation, parang ganon. So, yun. And I hope this time, maging okay na. And let me tell you guys na our next travel destination will be in Dumaguete and Siquijor. Actually, magtatagal tayo sa Siquijor, hindi tayo magtatagal sa Dumaguete. Mag-ano lang tayo, yung parang airport lang na Dumaguete, tapos babiyahin na agad tayo sa papuntang Siquijor. And we're gonna be focusing sa Siquijor lang. I'm so excited actually dahil may mga activities doon na feel ko para sa akin. Ganon. And bago pa siya mas makilala na makilala kasi nga si Ann Curtis, diba, last time nag-viral doon na wala, nagbakasyon lang siya doon. And bago pa maging ano, mas magmahal yung mga bilihin dahil sa nagpa-viral siya, itry na natin. So watch out for our Siquijor vlog. So guys, ayan, since finale na to ng ating Hanoi and Sapa journey, bitin sa rice. Last bite for you guys. Ayan. So far guys, busog sarap yung pagkain. Good for to pa naman yung in-order natin. Pero parang okay na kayo sa grilled pork. May rice pala kasi siya. If ever dalawa kayo, pwede nyo rin tikman yung pasta natin. Spaghetti, pasta in white sauce, parang ganon. Kung dalawa kayo, para pwede kayo mag-share. Okay, so we are done. And guys, I'm so excited kasi syempre sasabihin na natin yung next travel destination natin. Dahil nga, finale na to ng ating Hanoi and Sapa adventure. So ganon. So guys, I would like to let you know na our next destination at i-expect nyo na mga vlogs natin, mga uploads natin sa upcoming days or upcoming weeks, we are going to South Korea for the first time. I'm so excited. You know, go, go, go. And syempre, nag-grant tayo ng single entry, which is okay na yung sa akin. Tapos bibigyan ko kayo ng information kung paano ako nakapag-process ng visa, kung paano tayo nag-submit or nag-apply for visa application. Paano tayo nag-submit for ng visa, mga documents, mga ganyan, preparation. And I'm so excited. Ayan. O yan na. Sa mga nagsasabi dyan na mag-Korea ka naman, o ito na, Korea na tayo. Basta syempre, more information soon. So guys, bill out na tayo para ma-check natin kung magkano yung total bill natin. And then, lakarin lang ulit natin going to our accommodation. Tapos, prepare na tayo, mag-impake tayo. Ang dala ko lang naman guys ay hand carry na
luggage natin kasi nasa airport yung ating malaking luggage, nasa storage. Meron kasi luggage storage ang airport. So yun, and then umakita tayo sa office ng HK Bus Line para dun ko bibigay yung information sa inyo or other information about the travel time, mga travel information nung bus from Hanoi to Sapa, then Sapa to Hanoi. Sige, ako na lang pupunta dun guys kasi medyo malayo, hindi tayo kita. Tara, punta na tayo, bill out. Ayun na ito, nasa bulsa ko. Thank you. Alright guys, so we are done. Ito siya ulit. Yan. At marami siyang lights dito para mas maganda siya pag sa gabi. Ang total bill natin guys is 368,000 dong. And alam nyo ba, since libre yung breakfast natin, pag mga ganong eksena kasi, medyo nakakatipid tayo sa food. Tapos ang withdraw natin total is parang nasa 6 million. Yun, so meron pa akong natirang parang mga 1,500,000. Ito na naman tayo. Ang bilis naman ng taxi na yun. Grabe. Ang taas ha. Ay, meron pala dito guys, Sapa Yen Boutique Hotel. Sa kanila din ata to. Ayan guys. Kasi yung kitchen nila dito sa ilalim. So ayan guys, Sapa Yen Boutique Hotel. Parang in fairness, pag dito kayo nakastay, tapos yung room ninyo is facing the mountain, ang ganda ng view. Hinihingal. Tapos dito naman yung Viet Trekking na sinasabi kong isa pang coffee shop na mas pinupuntahan ng mga tao. Hinihingal ako. Hinihingal ang person. Inhale, exhale. So guys, ito ulit yung Mom Restaurant and Coffee. I open every 7 AM to 10 PM daily. Tapos yung Viet Trekking, mukhang hindi natin siya pupuntahan. Ito ata, wait, sige na nga, may oras pa naman tayo. 11:18 pa lang. Kailangan natin mag-check out ng 1 pa naman. Wait lang ha. Pero hindi tayo aakyat kasi may nakikita ko. Itong katabi, actually not literally nakatabi, itong susunod na coffee and restaurant is giving the same view. Yung pinaka trail, monotrail ng Funicular, which is the Joville Coffee and Restaurant. Ayan siya. Oh, di ba? Kaso paakyat, ayoko. Hanggang dito lang tayo. Okay? Ayan. And then next to that, I'm not sure kung ito na yon. Kasi ang taas oh. Ay, mga rooms pala to. Mga rooms to guys. And then merong restaurant doon sa ilalim. Anong tawag dito? Ah, iba pa. Hindi pa to yun. So this is Coffee Sapa. Ayan, same view. Lado Homestay. Asan yung Viet Trekking? Wait nga, check ko nga. Ah, doon pa. Ayan, marami ng homestay oh, accommodation. Ito, Viet Trekking. Yung kung saan to galing. And check natin yung view. Ito, Lado Coffee pa rin. Ito, para dito sa homestay na to. Tapos ito yung Viet Trekking. Ito nga. Ay, tama ba? Ah, ito nga yung Viet Trekking guys. Meron din silang accommodation pala. Ayan o, Sapa Viet Trekking. And the view is medyo, ayan, medyo malawak pala yung view. At saka medyo nasa baba siya. Kaya parang maganda nga yung view dito. Parang ito, pakita ko sa inyo. If ever magsha-shots kayo, kahit dito sa corner, ayan siya. Ayan yung monotrail. Ayan. Hinihingal. Wait lang ha, hingal lang ako. Pero yun nga lang, pag foggy, hindi nyo siya makikita. Kasi nagiging foggy na naman. Ayun ko pa naman nung ano. Hindi ko napapakita pero may gwapo din sa reception. Alright, so medyo mahangin na dito ulit. And ano pa ba, may mga tours na ino-offer dito. So I think that's it. Hindi natin hintayin. Mas mahalaga yung makapag-prepare tayo na maaga. Ayoko makagulo sa oras. Na katulad nung nangyari nung babiyahe tayo from Hanoi to Sapa, diba? Talagang na-imbay ako noon. Pero ayun, ayoko makagulo sa oras. Alright, so guys, lalakarin lang natin to. This is like parang mga 6 minutes lang din going to our accommodation. Kita-kita ko na nga yung hotel dito eh. Tapos prepare lang tayo. Hindi ko napapakita kung paano ako mag-prepare kasi wala naman ako i-prepare, more on damit lang. And then
kita tayo guys sa pagpunta natin doon sa bus station or bus office para babiyahe na tayo going back to Hanoi at matutulog tayo ng bogang-boga kasi remember, nagising tayo ng anong oras? Kung nakikinig kayo, anong oras? Nagising tayo ng mga 3:45 or mga 3:30 AM to 3:30, ganyan. 3:30 to 3:30? Mga 3:30 to 3:45. Kaya magtutulog tayo. Buti na lang. Hindi ko na rin pinilit matulog kasi baka ma-recharge tayo at buong biyahe tayong gising. So ganun. Alright. So guys, that's it. So at least alam nyo na yung mga coffee shop na pwede nyo maging options with the view of the funicular, ha? So yun lang guys. Thank you so much and see you later.